Praise the Lord and a blessed day po sa inyong lahat. Sa araw pong ito, pag-aaralan po natin ang pagbabago ng isip. Ang pagbabago ng isip. Ang atin pong text ay magmumula po sa Book of Romans chapter 12 verses 1 and 2. Ang aklat po ng Roma ay isinulat po ni Apostol Pablo para sa mga Christians sa Rome. Ang babasahin ko po sa inyo ay mula naman po sa Ang Salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible. Pero bago ko po ito basahin sa inyo, ako po'y muling nakikiusap na pahintulutan o hayaan po natin ang banal na Espiritu ng ating Diyos na buhay na malaya pong makapagturo sa atin. Tayo rin po ang makikinabang dito. Kung tayo po'y makikinig ng mabuti, mabibigyan natin ang kaluguran ng ating Panginoon, mapaparangalan po natin ang Kanyang pangalan, at maluluwalhati po natin siya. At syempre dahil doon, pagpapalain niya po tayo. Amen po ba? So please listen carefully. Babasahin ko na po sa inyo ngayon, Roma chapter 12 verses 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Ibigay niyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan niyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng, pakinggan niyo itong mabuti, pagbabago ng inyong mga isip. Para malaman niyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Ang Diyos po ang magpapala sa Kanya pong buhay at makapangyarihang salita. Muli ang pamagat po ng ating pag-aaral, pagbabago ng isip. Ang tanong po sa atin ngayon ay ito, ano ang laman madalas ng iyong isip? Ano ang madalas mong iniisip? Kailangan ba talagang magbago ng isip? Tingnan po natin nakasulat sa aklat po ng Genesis, chapter 6, verse 5. Nang makita ng Panginoon na ang ginagawa ng mga tao sa mundo ay puro kasamaan lang at palagi nilang iniisip ay masama. Ito po yung dahilan kung bakit nilipol ng Diyos ang mga tao sa mundong ito nung panahon po ni Noe sa pamamagitan po ng isang malaking baha. Ano ang problema? Ang problema, ang ginagawa ng tao sa mundo ay puro kasamaan lang. Paano nangyari ito? Pakinggan niyo mabuti. Ang palagi nilang iniisip ay masama. So ang pinakaugat ng problema na nagresulta sa galit ng Diyos, sa puot ng Diyos at sa kaparusahan ng Diyos, judgment ng Panginoon ay masamang iniisip ng kanilang puso. Pansinin po natin yung salita ni Jesus doon po sa aklat ng Marcos chapter 7 verses 21 to 23. Sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masamang pag-iisip. Nagets niyo yun? Sa puso ng tao nagmumula ang masamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya na gumawa ng sexual na imoralidad, pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya, kasakiman at paggawa ng lahat ng uri ng kasamaan tulad ng pandaraya, kabastusan, inggitan, paninira sa kapwa, pagyayabang at kahangalan. Sa verse 23, ang lahat ng kasamaang ito ay, pakinggan mo, nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang unang bagay na binigyan ng diin o focus ni Jesus ay ang masamang pag-iisip ng puso ng tao. Sabi ni Norman Vincent Peale, change your thoughts and you change the world. Change your thoughts and you change the world. Ang sabi naman po ni Ralph Waldo Emerson ay ganito, beware of what you set your mind on, because that you surely will become. May katotohanan po sa dalawang quotes na ito. Kaya doon po sa aklat ng Proverbs chapter 23 verse 7a nakasulat, for as he thinks in his heart, so is he. For as he thinks in his heart, so is he. Hindi nga ba't maaaring mangyari na kung ang isipan po natin ay punong-puno po ng kasamaan, na ang ating po mga salita at ang ating mga gawa ay masama rin? At kung mabuti naman ang ating iniisip, hindi nga po ba't magbubunga rin ito ng mabubuting salita o mabubuting gawa? Ngayon, kapatid kaibigan,
Pakinggan mo itong mabuti. Kung may problema tayo sa ating espiritual na buhay, hindi kaya ito'y dahil sa may problema tayo sa kung ano at paano tayo mag-isip? At kung madalas tayong nagkakasala, hindi kaya ito'y dahil madalas mali ang ating iniisip? Pakinggan natin yung instructions ni Paul again sa mga Christian sa Rome, sa Roma chapter 12 verse 2a. Ganito ang sinasusulat: huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan niyong baguhin kayo ng Diyos. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip. Sa NIV o New International Version, ganito ang pagkakasabi: do not conform to the pattern of this world, but be transformed. Yun pong word na transform means change o pagbabago. So sa paano tayo matatransform, mati-change o mababago? By the renewing of our minds. Ito po yung dugtong sa Romans chapter 12 verse 2. By the renewing of our minds o pagbabago ng ating mga isip. Minsan, nasabi po ni Henry Ford, thinking is the hardest work in the world. Which is probably why so few people are engaged in it. Maganda po itong pakinggan. Humorous ang dating ng kanya pong quote, pero sa totoo lamang po, hindi po ito totoo. Hindi po problema kung tayo po ay masyado o kulang man na mag-isip. Ang problema po ay kung ano at kung paano tayo mag-isip. Yun po ang difference nun. At yung challenge o hamon po sa pagbabago ng isip ay sa pagbabago po ng pagpoproseso ng atin pong iniisip. Narinig nyo na po ba yung salitang GIGO? G-I-G-O? Ito po actually ay word na kinoin ng mga pioneer na mga computer technicians. Na-discover po kasi nila na pag ang ipinasok nila na data sa computer ay mali, mali rin po ang lalabas dito. So, pag tama naman ang kanilang ipinasok, finid sa computer, tama din po ang lalabas dito. Ang salita pong GIGO ay nangangahulugang garbage in, garbage out. Garbage in, garbage out. Muli, pag mabuti ang data na ipinasok mo, tama ang sagot na lalabas. Pag mali ang data na ipinasok mo, of course, mali ang data na lalabas. Ngayon, ang atin pong pag-iisip ay madalas pong ma-compare sa isang computer. At ang basic principle po ng GIGO is true when it comes to our mind. Garbage in, garbage out. May nagsabi po ng ganito, two thoughts cannot occupy the mind at the same time. So the choice is ours whether or not our thoughts will be constructive or destructive. Tayo po magde-decide kung ano po ang ating ipapasok sa atin pong mga isipan. Babasahin ko po sa inyo nakasulat po sa aklat ng Filipos, chapter 4, verse 8. Ito naman po ay sinulat din ni Apostle Paul para sa mga Christians naman sa lugar ng Philippi. Ang sabi, bilang pagtatapos mga kapatid, lagi niyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. So sa verse po na ito, nagbibigay po si Paul ng isang napakagandang panuntunan o rule sa kung ano ang mga dapat nating isaisip. At mula sa verse na ito ay pwede rin nating i-evaluate ang mga bagay na ating iniisip. Kung ang iniisip po natin ay kabaligtaran sa mga binanggit po ni Paul, tigilan na po natin ang pag-iisip sa mga ito. Please. Ngayon, let's be true and honest with ourselves. Tanungin natin ang ating mga sarili. Ang nilalaman ba ng ating mga puso at isipan ay nagbibigay ng glory o kaluwalhatian sa Diyos? Ang nilalaman ba ng ating mga puso at isipan ay nagbibigay ng karangalan sa Kanyang pangalan? Ito ba'y nagbibigay ng kaluguran sa Kanya? Kung ang sagot mo dyan, kapatid, ay oo,
then by all means, ipagpatuloy mo yan. Pero, kung ang sagot mo dyan ay hindi, now please, I beg of you, tigilan mo na yan. Tigilan mo ang pag-iisip ng ganyan. Tandaan mo itong mabuti. Kung nagbabasa ka ng basura, basura ang pinapasok mo sa iyong isipan. At basura din ang lalabas. Kung nakikinig ka ng basura, basura din ang papasok sa iyong isipan. At basura din ang lalabas. At kung nanonood ka ng basura, of course, basura din ang ipinapasok mo sa iyong isipan. At basura din ang lalabas. Alam niyo, hindi ko malilimutan yung amin pong ninang sa kasal ni Cecil na aking wife. Siya po ay isang American missionary. Her name is Marjorie Boudreaux. Hanggang ngayon po, friends kami sa FB. Nasa Amerika na po siya, pero noong pong panahon na yon, siya po ay naka-assign sa Apari, Cagayan. Isang gabi, siya po ay sakay ng bus biyaheng pa Manila. Nung hating gabi na, tulog na ang marami, nagpalabas po ng video ng pelikula yung driver ng bus na X-rated film. Agad pong nag-resist ang spirit ng akin pong ninang na ito. Matapang po siyang tumayo at pinagsabihan yung driver na patayin ang kanyang Betamax. Dahil authoritative po siya magsalita at makikita mo yung conviction sa kanyang puso, very firm po siya. Walang nagawa yung driver at conductor kung hindi patayin ang video. Why? Ang sabi niya po, in Ilocano pero tatagalugin ko na lang po. Ang sabi niya, hindi basurahan ang aking tenga. Hindi garbage can ang aking mata. At hindi garbage can ang aking isipan. Masasabi ba natin na meron din tayong ganon na conviction? Ano ang nilalagay natin sa ating mga isipan? Kapatid, kaibigan, pakinggan niyo mabuti ito. Si Joshua ay binigyan po rin ng instruction ng ating Panginoon doon po sa aklat ng Joshua chapter 1 verse 8. Pakinggan niyo po itong mabuti. Huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Ang tanong ko ngayon sa iyo ito, gusto mo ba talagang maging maunlad at matagumpay na Kristiyano? Kung gusto mo, nabasa ko, napakinig mo yung sagot. Bulay-bulayin mo ang salita ng Diyos araw at gabi. Mahirap sa simula, pero makakasanayan po natin yan kung ito po'y gagawin natin consistently. Okay? So may natutunan po ba tayo? I really hope meron po tayong natutunan. At praise be to God sa atin pong ginawang pag-aaral, bagamat maikli lamang. Tayo po ay sandaling manalangin. Heavenly Father, in Jesus' mighty name, kami po ay lumalapit sa iyo. Muli, nagpapakumbaba, pero nagpapasalamat, Panginoon, sa tulong at gabay ng iyong Holy Spirit, kami po ay naturuan sa tungkol sa pagbabago ng amin pong mga isip. Lord, tulungan mo nga po kami, Panginoon, sa ngalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng iyong Holy Spirit, na lagi naming isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay po na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Maraming salamat po, Panginoon. Dalangin nga po namin na patuloy po kaming lumago sa amin pong pakikipagrelasyon sa iyo, sa amin pong pagiging Kristiyano, sa amin pong pananampalataya, at patuloy mo po kaming gamitin sa iyo pong ubasan. Ito po ang aming samo at dalangin, ngayon at magpakailanman, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Kapatid, kaibigan, simple ngunit napakalaman ng ating ginawang pag-aaral ngayon. So may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Amen. So keep safe always, stay strong in the Lord, and in the power of His might. Glory to God.